Magandang umaga po sa ating lahat mga kaibigan ko. Naway mapanood niyo po ito hanggang matapos ang napakaganda ng istorya sa buhay ni Nanay Norma. Napaka-dedicated po niya na maglingkod sa Panginoon at maibahagi ang salita ng Diyos sa maraming tao. Kamustahin po natin si Nanay Norma. Nanay Norma, kamusta na po kayo? Mabuti naman sa tulong ng Panginoon. Amen. Ay, ako nga pala si Norma Pagal sa Busay, na isa na akong balo sa ngayon. Ako ay naiwan ng aking napakabait na asawa. Oo, amen. Ako ay may 3 anak na sila naman ay nadadala ko sa gawain ng Panginoon nung buhay pa ang aking asawa. Amen. At ngayon, ang aking bunsong anak ay isang manunugtog sa gawain ng Panginoon. Praise God. At ang aking anak naman ay na babae ay nakakasama ko din sa gawain ng Panginoon. At ang pinakapanganay ko ay may Bible study tuwing Sabado. Oh, praise God. Bilang isang lingkod ng Diyos, dumaan ako sa mga pagsubok. Salamat sa salita ng Diyos dahil ito ang nagpapalakas sa akin sa tuwing ako'y nakakaranas ng mga pagsubok. God is good all the time. Welcome to my channel. Ay, ang asawa ko ay may karamdaman. Doon sa ospital, ang isip ko, siguro gusto ng diablo na ibagsak ako dahil may problema ako. Pero, mas lalo kong ginawang hagdanan ang pagsubok na yun. Amen. Kapag wala na akong gagawin doon sa tabi ng asawa ko, mga gawain ko sa pagpapainom niya ng gamot, pinupuntahan ko po yung may karamdaman. Last year lang siya namatay. September 3, 2020. 2019. Okay. At ako nga, malapit na nga po ang birthday ko noon sapagkat ang birthday ko ay September 9. Pero parang nakalimutan ko yung birthday ko. Basta kasi, ang iniisip ko, yung mga dapat kong gagawin sa Panginoon. Amen. Ako'y patuloy na nagpagamit sa Panginoon doon sa ospital. Marami ang tumanggap at umaawit, panay ang awit ko doon. Ang sabi nga ng nurse, "Nanay, huwag kang tumigil sa pagkanta." Sabi niya, na gusto naming maririnig ang boses mo. At ang mga bantay, naghihingi sila, nagtatanong sila sa akin kung anong awitin yun, ganon. Pero yun ay mga papuri sa Panginoon. Yun, lahat ng kinakanta ko kasi, puro papuri sa Amen. Diyos. Amen. Ako nung araw, mahilig akong umawit ng awiting makamundo. Yung mga Eddie Peregrina, ganyan. Pero kay buti ng Diyos kasi, nung malaman ko ang awiting na makalangit, ako po ay nawili na umawit sa Panginoon. Amen. Kasi, yung aking anak noon may lagnat, yung aking bunso na siguro mga 4 years old yan. Excuse lang po pero nung mga unang mga medyo bata-bata pa po talaga kayo, nung hindi pa kayo nakakilala sa Lord, mas marami pa po pala kayo yung mga as in nawala sa inyo kasi nga po dahil noon nung hindi pa po kayo nakakilala kay Lord, marami po siguro kayo yung mga sagawa sa mundo. Halimbawa po, 'di ba po binago na po kayo rin ng ni Lord, 'di ba? Ano po, nung ako'y nasa mundo pa, pag nagalit ako, talagang tinatanim ko sa puso yung galit. Oh. Para akong sakim. Araw, nung mga panahon na yun. Buti na lang po pala. Mabuti na lang nakilala ko ang Diyos. Amen. Thank you, Lord. Ang laking pagbabagong binigay sa akin ng Panginoon. Kasi sa ngayon, kapag ako may pagkain na niluluto, bago ako kakain,
ay yung natumba. Nice. Sabi, naislin ako. Ayaw kong matumba kasi sabi ko simento. Pero hindi ko napigilan ang aking sarili at ako talaga ay nanginig ang aking mga kamay at natumba talaga ako. Pero yun nga yung sinabi ko sa iyo na may race na sabi, nag-isip nga ako, sabi ko, may instrumento palang dala dito ang mga nagbabahagi ng salita ng Diyos. Sabi ko, makikita naman ito ng asawa ko at mga anak ko kasi kasama ko sila sa gawain ng Panginoon. Amen. Pero, makatapos noon, dahil ang katawan ko parang dinuduyan eh. Tapos umaawit ang mga choir. Kaya sumisigaw ako, salamat po Diyos. Malakas ang sigaw ko, salamat Panginoon, pinatawad mo na ako. At pagkatapos noon, lumabas pa ako ng simbahan, itinaas ko yung aking kamay. Sabi ko, Panginoon, salamat, pinatawad mo na ako. Tinuruan ng Diyos ang puso ko na magpatawad sa aking kapwa na nakasakit ng aking damdamin. At ang sarap pala kapag wala kang hinanakit sa puso mo. Tama po. Ang sarap damhin ang presensya ng Diyos. Hanggang kinabukasan para akong nalasing sa Spirit. Siguro yun nga, sabihin ko na nalasing ako sa Espiritu ng Diyos dahil Yung pagkilos po ng Panginoon. oo, sa buhay kahit niyo. kasi kinabukasan na malingki ako. Pero yung laman ng isip ko, yung nangyari sa akin, sa kapuspusan na nangyari Amen. sa akin. Totoo po yun. Kaya nung sabi nga ng asawa ko, bakit ka ba sumisigaw? Yun ang tanong niya sa akin, parang inusig agad ako ng asawa ko. Bakit ka sumigaw? Sabi ko, pinatawad na kasi ako ng Diyos. Amen. Sabi ko, alam ko na marami akong kasalanan. Pero sabi ko, napakabuti ng Diyos, pinatawad niya ako. Kaya hanggang sa namalingki ako, ang laman ng isip ko, yung nangyari sa akin. At pagdating ng mga panahon na may mga problema akong mga pagsubok na nararamdaman, Naranasan. binabalikan ko yung nangyari sa akin na napuspos ako. Sabi ko nga, sa buong buhay ko, hindi ko makakalimutan yung ginawa sa akin ng Diyos. Doon ko naranasan kung paano niya ako pinatawad. Para bang lahat sa buhay ko, may hinalukay ng Panginoon ang lahat sa buhay ko. Inner healing. Opo. Oo. Inner healing talaga nararamdaman ko. Kasi, lumaki ang buong katawan ko eh. Pati ulo ko, pakiramdam ko lumaki kayo. Pero idinilat ko, tinignan ko ang sarili ko. Hindi naman. Pero napakalaki kasi ng aking katawan. Kaya, ako po doon, pumunta po ako sa Marikina. Doon po sa amo ko. Yung amo ko ay napakabait. Itinuring nila akong anak. Sila ba yung mga buhay pa ngayon? Patay na po. Pero nung buhay pa po sila, at ang mga anak niya, ako po itinuring nilang kapatid at anak. Ang pagkain nila, pagkain ko, ang sabon nila, sabon ko. Pagtulog, sabay-sabay kami natutulog. Pag naglalaba kami, sasabihin ko, Ma, sabihin mo kay tatay na maglalaba tayo sa ilog. O kasama ko yung mga anak niya. Hindi ako pinapabayaan na maglaba, mag-isa. Tulong kami lahat. Tulong. Naranasan ko sa kanila ang pag-ibig na kahit hindi ko magulang, itinuring nila akong anak. At nung nagkaasawa ako, nung ako'y naghahanap ng matitirahan, kasi yun, sabi ko, naghahanap po ako ng tirahan kung mayroon po dyan. Aliya, normal dito ka na tumira. Dito ka tumira sa Marikina. Pinapunta ako yung po sa Marikina. Pero pala, ang titirahan ko pala ay isang punerarya. Na pinurulan na, pero nung oras na yun, nung taon na yun, hindi na pinurulan. May pangalan na burulan. Pero wala nang ibinuburol doon. Doon kami pinatira. Wala pong bayad. Pero alam niyo po na siguro sa edad ko ay
upang maganda ang hubog ng aking Dalaga, katawan. dalaga pa kayo. Para may asawa na ako. Okay. Oh, may asawa na ako, may anak akong bali dalawa ang anak ko. Eh, dahil siguro sa tingin ng isang lalaki na ang asawa niya sa abroad, akala niya sa akin, isa akong babaeng, yung madaling, walang masamang espiritu makakapasok dito dahil nauuna ang panalangin. Amen. Ibig sabihin, wala pa po ako noon sa gawain ng Panginoon. Pero prayerful talaga ako. Lagi ako nagsasangguni sa Panginoon. Kahit sa pagkakaroon ng boyfriend, ako malapit na po akong iskasal noon. Ang sabi ko kay Lord, kung hindi mo kalukuban, ikaw ang gumawa ng paraan. Ayaw ko makasakit ng damdamin ng aking kapwa. Ganun. Kaya hindi po kami nagkatuluyan ng aking boyfriend na mahal ko naman talaga. Inamin ko sa aking asawa na mahal ko siya. Pero, ibig sabihin, hindi pinahintulot ng Diyos kasi hindi nagkasundo ang aming magulang kung saan ako ikasal, kung saan kami ikasal. Yun lang, napaka simple lang ang dahilan kung bakit hindi kami nagkatuluyan. Pero wala kami samaan. Yan. Pero di ba po ngayon, kung balikan po natin yung mga alaala, no? Nakita naman natin na talagang mahal na mahal po kayo ni tatay. Ay, oo nga po. Pero, ito nga po, ipatutuko ko. Dahil sa mahal ko ang aking boyfriend, nagmuntik na akong magkasakit. Ngayon, ito nanghihina ang aking katawan para akong ang sabi ko, Lord, ayaw kong maluka-luka. Sabi ko, Lord, ayaw kong maluka-luka nang dahil lang sa isang boyfriend. Tulungan mo naman ako, Panginoon. Ako po ay nagsimba at hiningi ko sa Panginoon ang tulong niya. Nabigyan niya ako ng kalakasan na mapagtagumpayan ko ang pagsubok na yun. Amen. Alam niyo po, ako po'y papunta sa ospital. Sinamahan ako ng kapatid ng ang pinsan ko po kasi ay ang asawa niya, tiyak po ng naging asawa ko. Sabi niya, Norma, magpa-doktor ka. Sinamahan po ako. At nung sinamahan po ako ng tiyak ng asawa ko, hindi ko pa siya boyfriend noon. Yung asawa ko, hindi ko pa siya boyfriend. Halika, Norma, sabi niya, hintayin mo lang muna kasi mayroon sasama sa atin. Sabi ko, sino ba yung sasama sa atin? Hindi na ako sabi niya, basta mayroon sasama sa atin. Pagpikit ko po ng mata, ang nakita, yung gano'n, yung kisap mata ba? Kisap mata? Nakita ko yung boyfriend ko na favorite ko yung damit niya. Pikit ko uli ng aking mata, nakita ko po yung magiging asawa ko na. Amen. Kaya nag-isip ako, Panginoon, siya na po ba ang ipinalit mo sa boyfriend ko na mahal? Mahal ko. Kaya, Panginoon, tulungan mo ako na matutunan ko siyang mahalin. Alam mo, kay buti ng Diyos, nung sinagot ko po ang aking asawa, agad po siyang nagyaya ng pakasal. Kami po ay ikinasal ng December 20, 1980. Napakabait po ng bibigay sa akin ng Diyos. Ang sabi ko nga, mabuti pala kapag ang Diyos ang nagbigay Amen. sa'yo. Totoo po yan. Hindi ko naranasan na murahin. Hindi ko naranasan na kurutin. O magsabihan ng mga masasakit na salita. Ang tawag niya nga sa akin, ang tawag niya sa akin. Kasi sabi ko, ako, mahal na mahal ng aking mga kapatid. Kahit kami mahirap, hindi ko naranasan na ako'y utos-utusan.
Nadama ko ang pagmamahal sa aking mga kapatid at sa aking mga magulang. Ganon din sa aking mga kaibigan. At napakabuti ng Diyos kasi nung naglingkod ako sa Kanya, sa tuwing may pagsubok ako, itinataas ko ang aking kamay. Amen. At sabi ko, Panginoon, alam mo ang aking pangangailangan. Ikaw ang Diyos na provider. Ito-provide mo ang aking pangangailangan. Isang pagsubok na dumating sa amin. Ang aking mga anak kasi hindi yan palakain ng gulay. Kasi may trabaho naman ang aking asawa. Maganda naman ang kita niya. Siya ay latero, gumagawa ng mga sasakyan. So, nagpapakyaw siya. Ang ano namin, yung ulam, ang kagustuhan, ang gusto kasi ng mga aking mga anak, tosino, hotdog, kumbaga ano. Kaya nagdadalawang luto ako, luto sa mga anak ko at luto sa amin. Sabi ko, Lord, ang hirap naman ng ganito kasi kung magluto ako ng pagkain namin, hindi naman kumakain ang mga anak ko. So, sabi ko, Lord, tulungan mo naman ako. Alam mo kay buti ng Diyos, nung nawala ng trabaho ang aking asawa, may bago akong biling baboy. Pinaalagaan ko yun. Ako kasi may tindahan ako. Pag Sabado, sarado ang tindahan kasi pupunta kami mag-anak sa gawain ng Panginoon. Pag Biyernes, may gawain ng Panginoon sa Gate 1, sarado uli ang tindahan. Basta may gawain ng Panginoon, sinasarado ko ang tindahan. Hindi siya magiging hadlang sa aking paglilingkod sa Diyos. Alam mo ba na, nung, di ba, nawala ng trabaho ang asawa ko, siyempre, yung aming pangangailangan, pambili ng mga kung ano-ano, may tindahan ako pero hindi naman napakalaki. So, ako po ay nagpunta sa palengke at bumili ako ng mga sibuyas, kamatis, ganon. Ay nakita ko po yung pagkain ng baboy. Sabi ko, pwede pang makahingi ng kaning baboy? Sabi niya, ay oo manang, ito. Sabi niya, binigay pa naman sa akin ang kalabasa na ganyang kalaki. May hiwa lang ng ganito. Sabi ko, uy, hindi ito kanin baboy. Sabi ko, kunin mo to. Sabi niya, Manang, kunin mo na yan. Baka magbago pang isip ko. Sabi ko sa sarili ko, bakit kaya? Blessing. Yun nga. At saka, siyempre may paalaga akong baboy. Kaya gusto kong lumaki. Kaya sinusuportahan ko ng pagkain. Yan sa kapitbahay ko. Bukod sa kalabasa, mayroon pang ano ba ito? Kangkong. Nakasako pa. Manang, sabi niya, kunin mo yan, kaning baboy. Kaning baboy. Pagdating dito, sa bahay, tinanggal ko yung mga tawag doon, yung mga decay. Yan. Tapos, yung sa loob nun, sariwa pa. Sabi ko, ay grabe naman binigay sa akin, bakit ganito? Imbis ibibinta pa, binigay sa akin. Yeah. Ang ginawa ko naman, kinukuha ko yung iba, binibigay ko sa kapitbahay. Kasi sabi ko, sobra naman sa amin. Yan, pinipili ko yung pwedeng pakinabangan ng aking kapitbahay. Yung mga different kind of vegetables, talong, okra, yan, binibigay sa akin. Maaring mayroong reject, pero may mga pwede naman. Kaya ang ginagawa ko, pinipili ko at pinapamigay ko sa kapitbahay ko. Alam mo, brother, ipinatotoo ko itong pangyayaring ito sa telebisyon. Kasi sabi ko, gumawa talaga ang Panginoon ng patunay na siya ang Diyos na provider. Amen. Totoo po yan. Maraming bagay. Di ba wala nga kasi, nabanggit ko kasi na walang trabaho ang asawa ko, pero hindi po ako nangutang. Gabi po noon, may nagkatok sa bahay namin. Sabi niya, Sister Norma, ganyan. Binuksan namin. Akala ng asawa ko, may mangungutang sa amin. Sa pagdating ng oras, ang sabi niya, Sister, di ba nabanggit mo walang trabaho si brother? Sabi niya, may pera akong dala.
Sabi nga, gamitin mo to. Praise God. Di ba? Patunay na ang Diyos ay nagpo-provide. Hindi nga ako kasi nangutang kasi nung pinalaya kami ng Panginoon sa utang. Sabi ko, Panginoon, pinalaya mo ko sa utang, hindi ako mangutang. So, nung dumaan kami sa pagsubok, ang isda na ganitong preto, hihimayin ko yan, lagyan ko ng talbos kamote, kamates, naiulam na natin. Ako'y sa umaga, bibili ako ng tuyo. Ang katawan nun, hihimayin ko pagkita sa mga anak ko. Ang ulo, ikakainin ko. Hindi ako naawa sa sarili ko. Dahil iniisip ko, mahal ako ng Diyos. Amen. Kasi, yun nga yung binigay sa akin ng Panginoon ng pananampalataya, ay isang bagay na paano mo nga mararanasan ang presensya ng Diyos kung hindi ka duman sa pagsubok. Tama. Diba? Yung ibang anak nyo po, ibang anak Ang nyo. aking anak na babae, nakatapos po siya ng TESEL. At ang bunso ko naman ay nakatapos po ng criminology. So hanggang ngayon, police na po. Police na siyang... Hindi po siya nagpulis. Ang sabi ko, anak, ang nagpatapos sa iyo ang Panginoon. Amen. Maglingkod ka sa Diyos. Pero hindi naman nagkulang ang Diyos. Amen. Sabi nga nila, nandun nga yung minsan ang OCD. Sabi nila, nakatapos ng criminology, hindi nagpulis. Ang sabi ko naman, ang pinaglilingkuran ng anak ko ay ang Diyos na may bika ng langit at lupa. Amen. At anong kayamanan dito sa mundong ito at nasa Kanya. Kaya Kumbaga isipin, ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ng aking anak ngayon, walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen. Higit pa sa kumpanya. At Naging dahil sa inyong binigay nyo yung inyong buhay para mag-ano sa Panginoon, na mas bigyan ng panahon yung maglingkod sa Kanya, kaya po lalo po kayong binilis ni Lord. Di ba po ang inyong bahay ay hindi naman ito mansion, pero napakalaki po ng inyong bahay. So hindi ko lang po mapicturean lahat ito. Napakalawak po ng bahay ni nanay. Talagang blessed na blessed po siya. So nung ano po, di ba, last year lang po namatay yata si tatay, di ba? Last year. Siyempre po masakit at maraming siyempre may gastos. Pero sabi nyo din, marami kayong mga pagsubok na pinagdaanan na pagtagumpayan naman po, di ba po lahat? Opo. At ngayon nga po, mas na-bless pa po ang inyong buhay ngayon. At kayo pa ay mas naglilingkod pa. Si tatay naman ay namatay, 70 years old. 70 tsaka 3 buwan. Kayo po ngayon ay nasa 68 na po 68. ako. Pero patuloy pa din po kayo naglilingkod kay Lord. Opo. At hindi tumitigil. Nag-i-enjoy pa rin na Oo. magamit ni Lord sa gawain. Kaya ano po ang inyong maipapayo sa mga makapagpanood ng inyong video na sa kahit katulad po ninyo ay nagawa nyo pa din po na magbigay ng panahon para sa Panginoon? Sabi ko, Panginoon, hindi ako naghinanakit sa iyo. Mahal na mahal ko ang aking asawa. Pero kinuha mo kasi kalooban mo. Amen. Ikaw ang nagbigay ng buhay. Ikaw din ang kumuha nito. Salamat dahil pinahiram mo siya sa akin. Na naranasan ko kung gaano kasarap ang isang asawang mabait. Praise Ngayon, God. Panginoon, sabi ko, patuloy po akong maglilingkod sa iyo. Amen. Patuloy po akong maglilingkod sa iyo habang ako'y may buhay at habang ako'y may lakas. Kaya sinubok siguro ako ng Panginoon. Ano po yung inyong maipapayo sa lalo na sa mga nagkakaroon ng relasyon or gusto mag-asawa na mga babae, yung mga mag-asawa ngayon, para po ay makapagpatuloy po sila sa mga kanilang mga karanasan ngayon, mga pagsubok po, tulad ng mga napagdaanan nyo. Ano po ang inyong mapapayo sa tulad nyo po na kayo naman po ay naging matagumpay naman po sa pag-aasawa at nakapili po kayo ng maayos naman na pangasawa, di ba? Napakasipag at mabait at napatapos naman yung mga anak maliban lang sa isa. So nakaka-bless po ang inyong buhay at nakaka-touch po talaga sa mga patutuon ninyo. Ngayon po ay bago matapos ang video na ito, baka meron po kayong mga maidagdag payo. Maraming pamilya ngayon magulo, nag-aaway, nagkakahiwalay, di ba po? Ano po ang inyong mga ipapayo sa mga may relasyon? Unang-una sa lahat, bilang isang anak,
kailangan mahalin ang magulang Amen. Totoo po. at sundin. Bilang umibig, masasabi ko sa iyo na umibig talaga ako ng tapat. Pero hindi ko kinalimutan ang sakripisyo ng aking mga magulang. Niyaya ako noon ng boyfriend ko na magpakasal ng lihim. Sabi ko, hindi ako magpapakasal ng lihim kasi ayaw kong baliwalain ang aking mga magulang. Naranasan ko na mahalin nila ako. Ipag-init ako ng tubig kapag ako'y maliligo. Ang aking baon ay papunta sa eskwela ay nakahanda na. So ano ba ang dapat kong isukli? Kahihiyan ba? Kaya ang ginawa ko po, hindi ako pumayag na magpakasal ng lihim. At nung ginawa ko yan, dahil mahal ko ang aking mga magulang. Hindi ko inisip lang ang aking sarili. Tama. Dapat intindihin din natin na tayong mga nagmamahal, kung isipin din natin kung ano bang magiging damdamin ng ating mahal sa buhay na Amen. babaliwalain natin. Amen. Sa mag-asawa naman po. Sa Sa mag-asawa, kailangan po ang ibig sabihin panalangin. Okay. Kasi dumaan nga po ako sa pagsubok ng muntik na isang lalaki na gustong makipagrelasyon sa akin dahil sa kabataan ko parang maganda pa ang bubog ng aking katawan. Nagpuna muna, nagbibigay siya ng mga prutas. Pero ako po nagkaroon na ng discernment kahit na hindi pa ako naglilingkod sa Diyos. Sabi ko, bakit niya ba ako binibigyan? Sabi niya, bigay ko lang yan sa mga anak ko. Pero nung ako po ay nag-igib ng tubig, kasi sa likod ka ako umiigib ng tubig, sabi niya sa akin, pwede ba kitang makausap sa banyo? Nagkaroon akong kaisipan, ano nga gawin doon sa banyo? Ibig sabihin, may gagawin siyang hindi maganda sa akin. Ang ginawa ko po, pagdating ng asawa ko, sinumbong ko. Pag sumbong ko sa asawa ko, aalis tayo dito, maghahanap tayo ng ibang malilipatan. Para ang lesson ko dito is yung napaglabanan niyo po yung tukso. Opo, sa tulong ng Panginoon. So sa mag-asawa po talagang hindi dapat Oo. mangyari ito. Kasi kung i-entertain mo yung mga bagay na gayon at tayo naman may isip. Ang isang lalaki kapag may gusto kang kausapin sa isang lugar na ibig sabihin private, ano ba ang mangyayari doon? So dahil po doon sa sabi sa akin, pagdating po ng asawa ko, kwento ko. So ang sabi ng asawa ko, aalis kami doon sa lugar na yun. Di ba yun sabi ko sa iyo na punerarya? Isip niya siguro sa akin, ay, mahirap ito. Kaya ko itong bibigyan ko lang ito ng pera, magiging kabit niya na ako. Ay, dalaga pa lang po ako, hiningi ko na sa Panginoon na ang aking asawa ay siya ang magiging ama ng aking anak. Hindi yung paiba-ibang asawa. At makasama niyo po habang nabubuhay. Oo, yun Pero- ang hiningi ko sa Panginoon. Pero di ba maraming sa mga kabataan ngayon, wala na daw po forever. Pero kayo po ba ay naniniwala na walang forever? Ay dapat naman talaga pag kayo galing kay Lord, may forever, di ba po? May masasabi forever natin ay ang Diyos. Amen. Forever. Kasi, at saka, ito kasing asawa na, katulad ng asawa ko, sa muling pagbabalik ng ating Panginoon, bubuhayin ang asawa ko at siya ay magiging kasama na rin ng ating Makapiling. Amang nasa langit. Amen. At ganun din ako, kung halimbawa man dumating ang Panginoon na buhay ako, makakasama din natin ang ating Panginoon. Yan ang nakalagay sa Biblia. So sa mag-asawa po na magulo, halos maghihiwalay, ano po masasabi niyo? Ay, oo nga pala. May mag-asawa po na gustong maghiwalay. Ang sabi po sa akin ng aking asawa, ibibenta daw yung TV sa atin, mura lang daw. Kasi maghihiwalay na daw sila. Ang sabi ko, Dong, puntahan natin. Hindi ko gustong bilhin ang TV na mura, kundi gusto kong ma-restore ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Pinuntahan po namin mag-asawa at binahagi ko sa kanya ang salita ng Diyos na dapat ang mag-asawa ay magmahalan, magpatawaran. Kasi ang pundasyon ay ang Panginoon. Amen. Kung paano kami magiging mag-asawa ay nagkaroon ng magandang pagsasama dahil ang pundasyon namin ay ang Panginoon, ang ating Ama.
ang nasa langit at Jesus Christ. Kaya Ano ang po? isa pang magandang patutuo ko ay ang mag-asawa na muntik nang maghiwalay ay kaming mag-asawa naman ay nagpagamit sa Panginoon upang ipangbahaginan sila ng salita ng Diyos. At natuwa po kami sa pangyayari kasi nung makita namin sila uli, nagkaroon na naman sila ng isang anak. So na-restore pala ang Na-restore ang buhay ng mag-asawa na muntik ng wasakin Amen. ng diablo. praise God. Kasi, So maraming salamat nga po pala sa talagang sobrang na-bless ako sa inyong mga patutuo. di ba Ah. kasi ang sabi ng Panginoon doon sa Word of God, John 10:10, na parito ang magnanakaw upang magnakaw, pumatay at magwasak. Wawasakin ng diablo yung mag-asawa. Ang pamilya. Pero, o pamilya, pero sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sabi ni, naparito si Jesus upang magbigay ng buhay-buhay, naganap at kasiyasiya. Amen. Yan. Praise God. So gusto ko po magpasalamat sa inyo sa ibinigay niyo pong oras. Dahil halos isang oras po akong nandito. Maraming salamat po. Naway pagpalain pa po kayo lalo ng Panginoon at inyong pamilya. At yun nga po, patuloy po kayong gamitin ng Panginoon. Maraming salamat po. God bless po. God bless you too. Maraming salamat. Praise God. Mga kapatid, napakabuti ng puso ni Nanay Norma na kung saan po ay marami pong natulungan din na mga magka-partner or mag-asawa po na nabahagian po niya ng salita ng Diyos upang magiging matatag ang relasyon ng bawat isa sa kanila. So nagpapasalamat din po si Nanay Norma kasi po ang kanyang mga napayuhan po na mag-asawa ay hindi na tuluyang nasira o nawasak ang bawat relasyon. So hindi lang po isa, hindi po lang dalawa ang natulungan, marami pong mag-asawa na ang gift nila na galing kay Lord po ay makatulong po sa mga relasyon na mag-aasawa na may mga problema po. So nakakatuwa po ang buhay ni Nanay Norma at yung mission na pinagagawa ng Panginoon sa buhay niya. Okay, sa madaling salita po ay si Nanay Norma, dumaan din siya sa mga pagsubok tulad nga po ng mga tukso at napagtagumpayan niya nga po ito. How much more kung kayo po ay maka-experience po nito, lalong-lalo na sa mga mag-asawa. Hindi ko lang din po ma-sure kung ito po ay kung isa man sa inyo magkakamali or magkasala, mapapatawad nyo pa po ba kaya ang inyong mister at yung asawa? So sa pangyayari na ito ay magandang halimbawa po ito sa mga kabataan o sa mag-asawa na makakaiwas sa tukso. So maraming salamat po dahil sa mga ibinahagi ni Nanay Norma sa atin lahat. Maraming salamat po. Comment lang po kayo sa baba sa mga mayroong mga natutunan. Thanks for watching.